Akala ng mandaraya, sila na ang nananalo. Mas malakas ang salita nila. Sila ang kumokontrol sa takbo ng usapan. Binibend nila ang mga rules sa paraang halos hindi mo napapansin. Interrupting, reframing, hindi sineseryoso ang mga bagay, tinutulak ang mga boundaries ng sapat lang para manatiling plausible. Pero pagkatapos, may nangyayaring kakaiba. Tumigil ang introvert sa pagtugon. Walang argumento, walang visible resistance, walang spike ng emosyon. Isang simpleng paghinto lang, isang tingin, isang katahimikan na tumatagal ng kalahating segundo ng mas matagal kaysa sa inaasahan. Maliit lang na sandali, halos hindi pansin, pero sapat na para maramdaman ang dahan-dahang hindi komportableng pakiramdam. Hindi dahil lumaban ng introvert, ngunit dahil nakita ng introvert ang lahat. Hindi tinatalo ng mga introvert ang mga mandaraya sa pamamagitan ng puwersa. Inuutakan nila ang mga taong ito sa pamamagitan ng hindi paglalaro ng mga parehong laro. At yung mga umaasa sa mga psychological shortcuts, mapanlinlang na charm o mga hidden advantages, sila ang palaging unang nagpapanik. Hindi ito tungkol sa kabaitan, hindi ito tungkol sa pasensya, ito ay tungkol sa perception. May iba't ibang dark psychology tactics ang ginagamit ng mga mandaraya at meron namang tahimik at ruthless na paraan ang mga introvert para makilala ang mga ito bago pa man malaman ng iba. Number 1. Ang bitag ng bilis. Minamadali ang desisyon para hindi makapag-isip. Mahilig sa momentum ang mga mandaraya. Magdesisyon ka na. Lahat ng iba sang-ayon na. Bakit ka pa nag-overthink? Artipisyal na pagmamadali ang kanilang sandata. Pinipigil ng pressure ang maayos na pagsusuri. Kadalasan iniisip ng karamihan na ang bilis ay tanda ng kumpiyansa. Natatakot na ang pag-aalinlangan ay kahinaan. Pero ang mga introvert, agad nilang napapansin ang estratehiyang ito. Hindi nila iniuugnay ang bilis sa talino. Iniuugnay nila ito sa mga palpak na kilos. Kaya kapag pinipilit silang magmadali, sila ay bumabagal intentionally. Hindi sila nagpapaliwanag, hindi sila nakikipagtalo, simpleng paghinto lang. Ang katahimikan na yon ay pinahahaba ang sandali, namamatay ang momentum ng mandaraya, at sa katahimikan, dahan-dahang sumisingit ang takot. Ang kahangahangang bahagi, akala nung mandaraya wala silang nawala, pero nagsimula na ang introvert sa pagre-rewrite ng mga rules of engagement. At simula pa lang yon. Number 2, ang peking familiarity. Nagpapanggap na close. May ilang tao na sinusubukang makakuha agad ng tiwala. Nag-overshare, pinipilit maging nakakatawa, nagpapanggap ng pagiging malapit na hindi naman makatotohanan. Nagsasalita silang parang kaalyado para tanggapin ang kanilang mga salita ng walang pagsusuri. Karamihan ay nahuhulog sa bitag na ito. Ang pagiging palakaibigan ay nagiging shortcut sa tiwala. Pero ang mga introvert, agad nilang nararamdaman ang hindi pagkakatugma. Yung masyadong mabilis, masyadong maayos, masyadong maginhawa. Pero hindi nila ito kinokontra. Hindi rin nila pinapakita ang kanilang hinala. Sa halip, tinatago nila ito sa isip. Bawat biro, bawat friendly na komento, bawat pinilit na ngiti, lahat ay nakatala sa kanilang mental na talaan. Pagkatapos, ang mga salita ng tao ay hindi na nakakaapekto dahil mental nang naitala ng introvert ang kilos bilang palabas lamang. At ang nakakaba, hindi alam ng mandaraya na nakapagtakda na ang introvert ng mga hindi nakikitang boundaries. Ang awareness na yon ay may mga consequences na hindi pa nakikita ng mandaraya. Number 3, ang pagbaluktot sa mga patakaran, pagsasamantala sa mga gray areas. Hindi lang nila basta nilalabag ang mga patakaran, binabaluktot nila ito. Hindi ito technically labag sa patakaran. Ganyan naman talaga karaniwan ginagawa yan. Epektibo ito sa karamihan dahil ayaw ng mga tao na magmukhang masyadong mahigpit o hindi makatarungan.
Pero ang mga introvert, napapansin nila ang pattern, hindi ang isolated na insidente. Nakikita nila kung sino ang palaging nakikinabang sa mga exception. Tinatrack nila kung sino ang kunwaring nakakalimot sa patakaran kapag nakakabuti sa kanila. Hindi nila ito ginagawang aral, isinasaulo nila ito. Kapag naging predictable ang kilos ng isang tao sa pagbaluktot ng mga katotohanan, hindi na mag-o-offer ang introvert ng benefit of the doubt, ng tahimik at pangmatagalan. At narito ang loop. Akala ng mandaraya na invisible ang kanilang pagbaluktot sa patakaran. Pero ang introvert ay nakabuo na ng mental na mapa ng bawat kilos. At ang mapa na yon ang humuhubog sa mga outcomes sa paraang hindi napapansin ng mandaraya hanggang huli na. Number 4, ang gaslight move. Sinasadya kang magduda sa mga maliliit na bagay. Hindi laging ganap na denial ang ginagawa ng mga mandaraya. Binabaluktot nila ang mga maliliit na bagay. Hindi yan ang sinabi ko. Binibigyan mo ng masyadong malalim na kahulugan. Mali ang pagkakaintindi mo. Karamihan sa mga tao ay mas mabilis magduda sa sarili kaysa sa iba. Halos automatic na reaksyon ito. Pero ang mga introvert, natatandaan nila ang mga detalye. Yung tonong ginamit, konteksto, timing, bawat maliit na pagbabago ay nakalag sa isip nila. Maaaring hindi sila nakikipagtalo sa sandaling yon, pero ang mga hindi pagkakatugma ay naiipon. Hindi sila maluloko ng gaslighting, bagkus na ipapakita nito ang tunay na kulay ng taong gumagawa nito. At kapag nabuo na ang mental na talaan, nawala na ang tiwala. Nawala ng access ang mandaraya nang hindi nila namamalayan. At ang susunod na yugto ay mas subtle, ngunit mas makapangyarihan. Ito ang paraan kung paano ipinapakita ng tao ang moralidad sa paraang nagbubunyag ng kanilang tunay na karakter. Number 5, ang palabas sa harap ng mga tao. Pagganap ng moralidad sa harap ng publiko. May ilang tao na nagiging etikal lang kapag may nakatingin. Magalang at charming sa grupo, ngunit hindi patas kapag pribado. Umaasa sila sa social proof para itago ang tunay nilang intensyon. Karamihan ay naloloko, pero ang mga introvert, not even close. Otomatikong kinukumpara nila ang kilos sa iba't ibang konteksto. Nakikita nila ang pagkakaiba ng publiko at pribado. Walang ebidensya na kailangan, walang hatol na ibinubulgar. Simpleng umaatras lang sila. Akala ng mandaraya na natatakpan ng palabas ang realidad, pero hindi. At kapag nakita ng introvert ang pattern na ito, tahimik na nawawala ang kredibilidad sa lahat ng ginagawa ng mandaraya. At ang tahimik na pag-urong na ito ang paunang yugto sa isa pang nakakasirang taktika, ang pagsubok baguhin ang pananagutan mo. Number 6, ang pagbaliktad ng sisi. Pinaparamdam sa iyo na ikaw ang may kasalanan sa kilos nila. Masyado kang sensitibo. Hindi ko sana ginawa to kung hindi mo ginawa. Klasikong manipulasyon ang paglilipat ng sisi. Karamihan sa mga tao ay kusang tinatanggap ang guilt dahil sanay silang panatilihin ang harmony. Pero ang mga introvert, may isang tahimik na tanong lang sila. Makatwiran ba ang paliwanag na ito? Kung hindi, nawawala ang emosyonal na pressure. Dumidistansya sila. Walang pagtatalo, walang drama, mental lang na paglayo. At ang paglayong yon ay fatal para sa mga mandaraya. Ang taong sinusubukan nilang kontrolin ay hindi na maaabot para gawing leverage. Ngunit itong huling hakbang, ang sukdulang overestimation ng kontrol, ang tunay na magpapalakas sa kalamangan ng introvert. Number 7, ang endgame. Sobrang pagtitiwala sa kontrol. Akala ng mga mandaraya na ang katahimikan ay kahinaan, ang pasensya ay pagsunod. Inaakala nila na predictable ang susunod na galaw ng mga introvert. Hindi pinapakita ng mga introvert ang kanilang desisyon hanggang sa tuluyang ma-finalize ito. Pagkatapos, kapag napagtanto ng mandaraya na nag-out na ang introvert, emotionally, strategically, socially, tapos na ang laro. Walang babala, walang pagtatalo, walang pangalawang pagkakataon.
purong pagkawala lang. Ang taong umaasa sa leverage ay late nang natutuklasan. Natapos na ang impluwensya nila at ang pagkawala na yon ay mas nakakatakot kaysa sa kahit anong pagtatalo. Hindi inilalantad ng mga introvert ang mandaraya sa publiko. Hindi nila pinapahiya, hindi nila pinapalala ang drama. Simpleng sila ay nagiging hindi na magagamit. Para sa mga umaasa sa hindi patas na kalamangan, yun ang pinaka-nakakatakot na resulta. Dahil ang mga introvert ay hindi lumalaban sa mga maruruming laro. Tinatapos nila ang mga ito. Tahimik, malinis, at walang hinihinging permiso. Hindi sila kayang madaliin, maloko, mapikon, o madala ng emosyon. At wala nang mas kinatatakutan pa ang isang mandaraya kaysa sa isang taong hindi na nila makontrol at hindi na nila mabasa. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Marie the Lightworker. Sabi niya, "Hello po Sir AP, good evening. Sa bawat buhay ng introvert ay may kanya-kanyang karanasan. Sa panig ko, hindi na mabilang ang taong sinasabotahe ako. Paulit-ulit na karanasang may kasamang pagtataksil. Hindi ako humihingi ng paliwanag, bagkus ako'y lumalayo, at ang paglayo ko ay hindi kahinaan, kundi lahat ng sakit ay nagbibigay sa akin ng lakas at tapang na harapin ng mga susunod na laban sa buhay. Maraming salamat Sir AP. Happy weekend and God bless always." Sabi naman ni Roland Lipasana, "Sobrang tama talaga Sir AP. Maraming beses na rin akong nasabotahe. Hinayaan ko lang sila. Kaya hindi ako makabuo ng meaningful connection dahil palaging kinokontaminate ang mga taong gustong makipag-connect sa akin. Meron kasing isang katrabaho ko na toxic. Palagi akong ginugosip patalikod, sinisiraan patalikod, para hindi ako makabuo ng mga meaningful connection. Kaya hindi nila ako makikipag-connect sa mga tao sa paligid ko dahil contaminated na sila ng toxic na tao na to." At ayon naman kay Paul Eliakim Saldoga, "Ang buhay ko ay parang kahalintulad rin sa buhay ni Punch. Hindi rin madaling magtiwala sa kahit kanino matapos ang lumipas na pag-rejection, insulto, isolation at bully sa mga kaanyo natin. At sa katagalan na yun, doon na rin nabubuo yung band ng pagkatao ko. Kung sino nga ba talaga ako bilang ako. Kung ano yung magiging best and worst version ng sarili ko sa harapan ng maraming tao." At shoutout din kay Renante Damgo, Lorena Bintas, Annalyn Granada, James Sotelo, Michiko Tobayashi, Emma Villanueva, Sabutahe Rap Vlog, Glenn Adversario, Joyce, Ramlat, Lone Survivor Diaz, at kay Cathy. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time.